Bakit hindi mo inaprobahan ang delivery sa Batangas? Tila nagpipigil na wika ni Arlene nang puntahan siya nito sa opisina niya isang umaga. Ang tinutukoy nito ay ang delivery ng corn products, na siyang pangunahing produkto ng rancho kasama ng palay at buko. I'm sorry, Arlene. Pero nauna ang purchase order ng Cavite kaysa ang Batangas. Sinabi ko kay Letty na sabihin sa'yo, na kailangang unahin ang Cavite. Nag-commit na ako na may delivery kahapon kay Mr. Arsenio Nica. Bakit ba lagi mong sinasalungat ang mga desisyon ko? Pag-alit pa nitong wika, gusto niyang salungatin ang sinabi nito, dahil ito ang laging kumokontra sa mga desisyon niya kung tutuusin. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho sa Desogon Agri Corporation, ay lagi silang nagtatalo pagdating sa deliveries. Bukas naka-schedule ang Batangas, just tell Mr. Arsenio to wait for it tomorrow, pinal niyang wika sa kaitinoon ang mata sa iba pang kailangang pirmahan. Ganoon na lang yun hindi ba? Hindi naman ikaw ang kausap ni Mr. Arsenio, kaya't hindi ikaw ang napapahiya. Unang-una, hindi ko alam kung bakit mo kailangang i-commit, gayong alam mong marami pang dapat mauna sa kanya. May chart ka ng bawat PO na pumapasok sa kumpanya, Arlene kailangan mong sundin yun, sagot niya dito na halos mawala na rin ang pagtitimpi niya. I am the VP for operations here, mabigat na wika nito sa kanya. Mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo, kahit pa sabihing ikaw ang tunay na anak ni Papa. Hintayin mong maging CEO ka, bago ako susunod sa sinasabi mo, wika nito bago padebog na umalis. Napapikit siya at isinandal ang likod sa swivel chair. Totoo namang hindi pa niya tinatanggap ang pagiging CEO ng Desogon Agri Corporation, dahil nariyan pa ang ama. Matapos siyang maging sekretarya nito sa 3 buwan, ay hiniling niyang magtrabaho siya sa Logistics Department, para mamonitor ang paglabas ng mga deliveries. Nitong mga nakaraang buwan ay nakita niya ang financial report, at malapit na sa negative ang income ng kumpanya, gayong marami namang ani sa rancho. Have a break, wika ng baritonong boses, at agad siyang nagmulat ng mata. Iniabot nito ang iced coffee, na madalas niyang inumin kapag gusto niyang ma-relax. Agad naman siyang napangiti sa kaharap. Nagkaroon na naman kayo ng pagtatalo ni Arlene, wika nito. Lagi mo na lang kaming naaabutan sa ganoong sitwasyon, natatawa niyang sabi. Sa loob ng ilang buwan na nagkakilala sila ni Benedict, ay naging malapit silang magkaibigan, sa kabila ng alam niyang ikagagalit iyon ni Arlene. Ni minsan ay hindi naman ito tinapunan ng tingin ni Benedict. Kaya't alam niyang wala siyang sasagasaang relasyon ng dalawa kung sakali man. Naitanong na rin niya sa ama ang pagtutol nito kay Benedict at Arlene, pero wala raw siyang alam sa sinasabi nito. Now she realized that she was referring to Octavio then. Nanggaling na sa bibig nito na ang tinutukoy nitong papa ay si Octavio. Knowing how stubborn she is, hindi na ako magtataka. Napakalawak pa ng pagtitimpi mo sa lagay na yan. I admire that. Pero minsan ay kailangan mo ring magpakita ng tapang mo. Magtitimpi ako hanggat kaya ko, Benedict. Hindi ko rin namang gustong makita ng mga empleyado na nag-aaway kaming magkakapamilya dito. Muli niyang isinandal ang likod sa kinauupuan. Napadaan ka. To invite you for a dinner, wika nito. Gusto niyang tanggihan ito, pero gusto niya ring i-relax ang isip. Lalong magwawala sa ini si Arlene sa ginagawa mo. Why don't you invite her instead? Nang lumamig naman ang ulo sa akin, may himig pagbibiro niya. Once and for all, I don't have any intention of getting myself involved with her. Ikaw ang niyaya ko ng dinner date. So, it's a date? She said in a lower voice. Yes. At kung pahihintulutan mo'y gusto kong makilala natin ang isa't isa ng lubusan, Carlin. Sinalubong niya ang mga titig nito, at natitiyak niyang may gusto ito sa kanya. Pero wala siyang maramdamang espesyal dito sa kabila ng mas magandang lalaki ito kay Jude. He is a good friend. Sandalan niya kapag na-stress siya sa opisina katulad ngayon. Just give us a try. Hindi naman kita minamadali. I just want you to get to know me, dugtong nito nang makita ang pag-aalinlangan niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Benedict. Hindi ko pa nakakausap si Jude, mula nang umalis ako sa dati kong tirahan. Kailangan ko munang makipag-break sa kanya at least, bago ako pumasok sa ibang commitment, pagdadahilan niya. Walang problema sa akin. Handa naman akong maghintay, wika ng binata.
Pagdating ng alas 6, ay lumabas sila ni Benedict sa compound ng Desogon Agri Corporation. Kumain sila sa isang high-end restaurant sa bayan ng Kamsur, at sandaling naglakad-lakad sa isang parke doon. Kahit paano'y naibsan ang kaninang inis niya kay Arlene. Nang hawakan ni Benedict ang kamay niya'y hindi siya tumanggi. Nagkaroon siya ng kapanatagan sa presensya nito. Kung humantong sila sa mas malalim na relasyon, ay hindi niya masagot. Sapat na ang ganito sa ngayon. Inihatid siya ni Benedict hanggang sa bahay, at nagulat siya nang makitang naroon ang Uncle Octavio niya, at kausap ang inang si Diana at Arlene. The complete family, she thought. Alam niyang nasa opisina pa ang ama, dahil may kausap pa itong isang kaibigan sa negosyo. Nang humulik si Benedict sa kanya, bago ito nagpaalam ay nakita niya ang pag-irap ni Arlene. Bumati siya sa mga ito, pero sandali lang ngumiti si Octavio. Tinanong naman siya ng ina kung tapos na siyang naghapunan, at sinagot niyang kumain sila ni Benedict sa labas. Tumuloy na siya sa silid, dahil mukha namang hindi kailangan ang presensya niya roon. Halos alas 9 na nang maisipan niyang puntahan ang ama, kung dumating na ito. Kalimitan na may alas 9 o alas 10 na ito dumadating. Nang magtanong siya sa mga katulong, ay sinabing hindi pa ito dumadating. Nagpasya siyang magpahangin sa labas habang hinihintay ang ama. Maraming upo ang malalaking punong kahoy ang nasa paligid ng mansyon, na ginawang upuan sa hardin at palibot ng bahay. Hindi pa siya nakakatagal sa pagkakaupo, ay may nolinigan na siyang 2 taong nag-uusap. Pilit niyang pinalalakas ang pandinig, para alamin ang pinag-uusapan ng mga ito. It was her Uncle Octavio and Arlene that was in the dark talking. Si Benedict ang gusto ko papa. Halos paanas na wika ni Arlene. Kung umiiyak ba ito ay hindi niya matiyak. Sinabi ko na sayong tigilan mo na ang kabaliwan sa lalaking iyon. Wala kang mapapala sa isang veterinaryo. Hindi ko gusto ang lalaking ipagkakasundo nila sa kanya. Patuloy nitong sagot. Kailangan mong sumunod. Kapag naisagawa ko na ang plano'y magkakaroon ka ng asawang mayaman, at mahihigitan mo na ang babaeng iyon. Wala akong pakialam kung mas mayaman si Nika sa akin. Si Benedict ang kailangan ko. Huwag kang hanggal Arlene. Kailangan ko ang koneksyon ng mapapangasawa ni Nika, dahil magagamit ko ang airlines para magparating ng mga kargamento. Susunod ka sa gusto ko. Isang mahinang pag-iyak ang sumunod na naririnig niya, at alam niyang iniwan na ito ni Octavio sa dilim, dahil wala na siyang narinig na pagtatalo. Pero kung ano man ang plano na pinag-uusapan ng dalawa, ay kailangan niyang ipaalam sa ama. Pumasok siya sa kabahayan, at hinanap ang ina, pero sinabi ng katulong na kasama ito ng ama kanina na umalis. Ipinagtaka niya iyon dahil alas 9 na, at walang dahilan para umalis ang dalawa. Tinawagan niya ang papa niya, at sumagot naman ito agad sa telepono. Sumakit ang tiyan ng mama mo, kaya kailangan ko siyang dalhin sa klinik ni Dr. Corpus. Pauwi na rin kami anak, sagot nito. Nabunutin naman siya ng tinak ng may baba ang telepono. Nag-aalala ka ba sa papa mo Carlon Desogon? Napapitlag siya sa boses mula sa likod, at nakita ang pagngisi ng Uncle Octavio niya. Pilit niyang kinalma ang sarili, at huwag magpanaig sa takot. Pero tila nagbabaga ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya dito, dahil hindi ito inaabot ng ganitong oras sa bahay nila, para hindi mabutan ng ama. Halos alas 10 na, at sa pag-uusap nito at ni Arlene kanina'y tila ngayon ang sinasabi nitong plano na dapat isakatuparan. Kung paano niya babalaan ang mga magulang ay hindi niya alam. Akala niyo ba'y nalinlang niyo ako, sa pagpapanggap niyong nawala ka, pagkatapos ay biglang isinauli ng isang babae. Minamaliit ng papa mo ang pagkatao ko, wika nito. Kung ano ang hindi niya pagkakaunawaan ng papa, ay dapat niyong pag-usapan be uncle. Tumango-tangulang ito, habang dahan-dahan ang paglakad paikot sa kanya. Inaatake na naman siya ng anxiety dahil sa presensya nito. Ano man ang sasabihin nito, ay sadyang hindi na itinuloy, dahil umalis na ito sa harap niya. Alam niyang iniwanan siya nito ng isang palaisipan. Agad siyang pumasok sa silid, at muling tinawagan ang telepono ng ama, pero hindi na ito makontak. Agad nang umahan ang kaba sa dibdib niya, at hindi man niya gustong isipin ay nag-aalala na siya. Pinilit naman niyang kalmayan ang sarili, para makapag-isip ng tamang gawin, pero nanginginig na ang mga kamay niya sa takot.
Halos alas 11 na ay wala pa ang mga magulang. Gusto niya nang umiyak sa takot at pag-aalala. Narinig niyang nagkakagulo sa labas, at agad siyang sumilip sa bintana. Nakita niyang umiiyak si Arlene. At agad nilisan ang bahay. Bumaba siya para itanong kung ano ang nangyayari, at ang katulong ang nagbalita sa kanya. Nakita daw po ang sasakyan nila Sir Augusto sa kakahuyan na tadtad ng bala ng baril. Nang inag ang tuhod niya, at nawalan siya ng lakas sa narinig. Hindi siya isinama ni Arlene nang puntahan nito ang mga magulang. Isa sa hindi niya pinagkaabalahang pag-aralan ay ang pagmamaneho. Agad niyang tinungo ang Quadra at inilabas si Glory. Sa nakalipas ng buwan, ay ito ang itinuro sa kanya ni Benedict. Sa kabila ng panginginig at nararamdamang takot, ay tinungo niya ang kakahuyan kung saan maaaring dumaan ang sasakyan ng ama pauwi. Nagimbal sa nakita, nang buhat-buhat ng isang bodyguard ang katawan ng ina na duguan, at tila walang malay. Tadtad nga ng bala ang sasakyan, na ang tanging ilaw ay ang sasakyang dala ni Arlene. Ang kapatid ay walang tigil sa pag-iyak, at sinabing dalhin sa ospital si Diana. Tuluyan na siyang napaiyak sa nakitang kalagayan ng mama niya. Inikot niya ang jeep ng ama, pero wala si Augusto doon. Nasaan ang papa? Tanong niya sa mga bodyguard sa pagitan ng paghikbi. Ang mga luha niya ay tuloy-tuloy na naglalandes sa pisngi. Kanina po habang pinagbabaril ang sasakyan, ay tumalon siya sa gubat sa parteng may bangin. Narinig na lang po namin ang sigaw niya, na marahil ay nahulog na doon. Huminto na po ang humahabol sa amin, nang makitang wala na si Sir sa sasakyan, wika ng isang bodyguard na hindi napuruhan. Pero sa apat na sakay niyon, ay dalawa pa ang matindi ang tinamong bala. Tinawag ito ni Arlene para dalhin sa ospital, sakay pa ang mga napuruhan kasama ang ina na walang malay. Naiwan siya sa gitna ng kadiliman. Pinailaw niya ang cellphone na dala, at siyang ginawa niyang ilaw sa kakahuyan. Wala pang 3 minuto, ay may narinig siyang paparating pa na isang sasakyan. Panganib ang dulot noon sa kanyang isipan, kaya agad niyang pinatakbo si Glory. Dahil sa madilim ay kung saan-saan na lang ito tumakbo, hanggang makapasok pa siya sa loob ng kakahuyan. Hindi niya iniinda ang mga kahoy na sumusugat sa braso niya. Kailangan niyang makalayo. Dahil hindi niya nakabisado ang loob ng gubat, ay naihulog siya ni Glory nang tila may isang patibong itong nadaanan. Sigaw niya ang pumuno sa madilim na sulok ng gubat na iyon. Maliwanag na sikat ng araw ang nagpagising sa kanya kinabukasan. Halos madurog ang puso niya nang makita ang kabayong si Glory na puno ng tusok ng alambre, at pumulupot sa katawan nito. Naghihingalo na ito dahil marahil sa sakit. Muli siyang napaiyak. Tiyak niyang sinadya ang patibong na iyon, at agad pumasok sa isip ang tiyuhin. Inilibot niya ang mga mata sa kakahuyan. Hindi niya pa naaabot ang parteng ito ng gubat. Hinanap niya ang telepono na ipinagpasalamat niyang naihagis niya sa malapit lang sa kinaroroonan niya. Buhay pa ang baterya nito, at alas 9 na ng umaga. Isang himala din na gumana ang GPS nito, at nalaman ang kinaroroonan niya. Sa halip na umuwi sa malaking bahay, ay tinungo niya ang karatig probinsya na maaari niyang puntahan. Ang Quezon Province. Sir, kanina pa po tumatawag si Mr. Desogon, wika ng sekretarya ng ama habang nasa opisina siya ng Daddy Zane niya. Tell him I will call back. Tila patamad namang wika ng ama sa sekretarya. Akala ko ba'y hindi pa nahahanap si Uncle Augusto? Kumunot ang noo niya. Hindi pa nga. That was his brother Octavio. Anong kailangan niya sa'yo? Gusto niyang ituloy ang pakikipagkasundo ko kay Augusto, na ipakasal ka sa anak niyang si Arlene. Pero gusto kong si Augusto mismo ang makausap sa mga bagay na yan. At hindi rin magandang habang nawawala pa si Augusto, ay magkakaroon na ng okasyon sa ransyong pag-aari niya. You know that I am not marrying his daughter, Dad. Hindi ako susunod sa yapok niyo na hinanapan pa ni Lolo ng babaeng pakakasalan. At sa mga ora na ito'y wala pa akong balak mag-asawa. I don't even know if that word is for me. Hindi naman kita pinipilit, Jeremy. In fact, ang usapan naming iyon ay 1 taon na mahigit, pero hindi kita inobliga kahit man lang makita ang sinasabi niyang anak niya. But I still want you to get married, at maranasan ang klase ng pag-ibig tulad ng sa amin ng mama mo. Your brother Ethan already found his love with Marga, I hope you'll find your own too.
I'm fine with my life dad. Na kung sino-sino ang babaeng nakakasama sa club. Agad na sala ng ama. Believe me son, hindi yan ang tunay na magpapasaya sa'yo. I've been there. Kung hindi ka titigil sa ganyang gawain, ay mapipilitan akong kausapin na si Octavio, para ipakasal ka kay Carlon, banta ng ama. Sumeryoso naman ang mukha niya sa nasabi ng ama. Hindi niya gustong humantong sila sa ganoon. Nakita niyo ba ang kalagayan ni Ethan ngayon? Pag-iiba niya ng usapan. He was devastated. Ni hindi niya gustong lumabas ng silid niya. Nalulungkot siya sa kinahantungan ng pag-ibig nito kay Marga. Nawalan ito ng ganang mabuhay mula nang mamatay ang kasintahan nito, matapos dukutin ng pinsan ni Ethan. Hinala din nilang may kinalaman si Almira sa mga nangyari. Almira, his former secretary na inirekomenda din mismo ni Ethan. Noong mga panahong iyon, ay nabighani din siya sa kasimplehan nito. They had a short-lived affair. Pero matapos ng ilang linggo, ay napagtanto niyang hindi talaga siya para sa pangmatagalang relasyon, kaya tumigil din siya sa pakikipagkita dito. Hanggang isang araw, ay naging sospek na lang ito sa pagkawala ni Marga, kung saan ay nakita ang bangkay nito sa isang bangin sa Quezon Province. Now, Ethan was miserable for the loss of his love, na lalong nagpatibay sa paniniwala niyang hindi niya kailangan ng umibig. His life right now is just fine being the CEO of Villarreal Airlines. Dalawin mo ang kapatid mong yun Jeremy. Nag-aalala ako sa labis niyang pagdaramdam sa pagkawala ni Marga, bili ng daddy niya bago siya umalis sa opisina nito. Tumango naman siya bago lumabas sa pinto. Nang dalawin niya ang kapatid, ay tulog na ito dala ng kalasinggan. He hates to see him like this. Sabay silang lumaki ni Ethan, at iisa sila ng eskwelahan mula elementary hanggang college. Later they found out that he is his half-brother, nang malamang nabuntis ng ama ang dati nitong sekretarya na si Hailey, na pumanaw dahil sa sakit sa cancer. Hailey was his auntie Hannah's stepsister, na ngayon ay asawa naman ngayon ng Uncle Ezekiel niya. Kaya't hindi rin niya gustong makita ang kapatid sa ganitong kalagayan, wasted and broken. Pagkatapos niyang dalawin ang kapatid, ay sa club ng ama siya tumuloy. Halos isang linggo din siyang hindi nakapunta dito, dahil sa sunod-sunod na problema sa opisina. Dagdag pa ang hindi pagpasok ni Ethan sa trabaho. Though his brother handles the Villarreal Hotel and Casino, ini-extend niya ang sariling schedule, para magampanan ang posisyong iniwan pansamantala ng kapatid. Hinihiling lang niya na sana'y bumalik na ito sa huwisyo, at ipagpatuloy na lang ang buhay nang wala na ang pinakamamahal nitong si Marga. Hey handsome! Napangiti siya agad nang mabosesan ang nasa likod niya. Lolly is one of his recent girlfriend, bagamat wala naman silang commitment sa isa't isa. They enjoy each other's company. Isa itong half Brazilian half Pinay na nagsisimula na sa mundo ng pagmomodelo. Isa sa mga nagustuhan niya sa babae, bukod sa katawan at mukha, ay hindi ito nagdedemand ng relationship status. May balak kasi itong pasukin ng showbiz, kaya't hindi nito gusto ang magkaroon ng commitment. And that was a favor for him.